Nagliliwanag ka ba? Mabiyayang araw ng Lunes, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Pio Pietrelcina o Padre Pio. Pagbati po sa lahat ng mga parokyang siya ang patron at sa napakaraming mga deboto ni Padre Pio. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa mga tao, walang nagsisindi ng ilawan at tinatakpan nito ng palayok o inilalagay sa ilalim ng higaan. Ipinapatong ito sa patungan para makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang nalilihim na di mabubunyag, ni natatakpan na di mahahayag at malalantad. Kaya't isip-isipin ninyo ang inyong naririnig, dahil bibigyan pa nga ang mayroon at ang walang-wala naman, kahit na ang akala niyang kanya ay aagawin sa kanya. Alamin natin na noong nagsisimula pa lamang ang Kristyanismo at ang simbahan, ang tawag nila sa binyag ay enlightenment o kaliwanagan. Kaya sa binyag, ang kandilang may sindi ay tanda na binigyan ang bata o ang bininyagan ng liwanag ng Diyos, ang liwanag ng Espiritu Santo. Hindi ito namamatay o natatakpan. Kapag tinakpan natin ang liwanag na ito, hindi tayo tunay na Kristiyano. Katulad ng mga Hudyo, alam natin na ang liwanag ay ekspresyon ng panloob na kagandahan, ng katotohanan at kabutihan ng Diyos. Ang grasya ng Diyos ay hindi lamang tumatanglaw kung madilim ang ating pinagdaraanan sa buhay. Pinupuno din tayo ng spiritual light, ng tuwa at ng kapayapaan. Kung may mga problema nga tayo, higit tayong kumakapit sa liwanag ng Espiritu Santo. Sa Kanya tayo humihingi ng lakas, gabay at pag-asa. Sa patuloy nating paglaban sa buhay, tinatanong tayo ng iba kung paano tayo nagiging matatag. Nakikita nila ang liwanag sa ating buhay. Kasi nga, hindi maitatago ang ilaw na ito ng Espiritu Santo. Sabi nga sa Ebanghelyo, inilalagay ang ilawan sa talagang patungan upang magkaroon ng liwanag sa mga pumapasok sa bahay. Ang ating liwanag ay tatanglaw at aakay din sa iba, sa ating pamilya, mga kaibigan, at sa iba pa nating nakakasama. Nakikita ito sa ating buhay, salita at gawa. Inaanyayahan tayo ng Santo Papa Francesco, tayong lahat na tumanggap ng binyag, na manalangin sa banal na Espiritu na tulungan tayong huwag mahulog sa masasamang ugali na tumatakip sa liwanag. Natulungan niya tayo na mabuhay sa liwanag ng Diyos na gumagawa ng napakaraming kabutihan. Ang liwanag ng pagkakaibigan, ng kaamuan, ng pananampalataya, ng pag-asa, ng pagtitiis, at ng kabutihan. Tayong lahat ay may misyon na maging tagapagdala ng liwanag ni Kristo upang makita ng iba ang katotohanan ng Ebanghelyo. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na isinasama namin ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming mga panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni Mother Teresa ng Kolkata. Mahal na Jesus, tulungan mong ipalaganap ko ang iyong halimuyak saan man ako magpunta
Punuin mo ang aking kaluluwa ng iyong espiritu at pagmamahal. Maghari ka sa buo kong pagkatao nang lubusang magningning ang buhay ko sa iyo. Magliwanag ka sa akin upang madama ka ng lahat ng makakasalamuha ko. Hayaan mong makita nila, hindi ako, kundi ikaw lamang, Jesus. Manatili ka sa akin upang sa iyong liwanag ako'y magsilbing ilaw sa aking kapwa. Amen.